Ayun, alright mga padi, what's up? Ayan, so long time no see ano. So matagal-tagal tayo walang vlog ngayon mga padi. So ngayon mga padi, dito tayo ngayon sa shop no, dito sa Paddy Works. And ngayon meron lang kaming i-share sa inyo no. So ngayon meron tayong isang Lancer EX no, 2014 model. So most likely mga first gen ito ng Lancer EX na model. Sumunod dito sa Lancer Sedia. Ngayon, ito kay Bossing is manual transmission. So ngayon binaba natin yung kanyang transmission. Ano ba yung problema na na-encounter nito ng owner? Bakit natin binaba yung transmission? Kasi po ang na-experience dito ni Bossing, no? Nag-i-slide na yung kanyang clutch. So paano niya nasabi nag-i-slide is ang naramdaman niyang symptoms is high RPM na siya. So most likely mga 3,000 to 4,000 RPM na yung sigaw ng makina niya. Pero yung takbo niya nasa mga 20 to 30 kph lang ng mga padi. So yun nga, kaya sabi namin ako boss talagang ano na yan, sliding na yan. Kaya pinapunta namin dito si Bossing para yun nga, ma-confirm natin and ma-check nga natin. So yun nga, upon arrival ni Bossing, confirmed naman na sliding na talaga yung clutch. Bukod dun sa sinabi natin kanina, is mataas na rin yung bitaw ng clutch nito ni Bossing kapag ganun. So maaring baka na-experience nyo yan sa mga sakyan ninyo. So most likely, sliding na rin yung clutch nyo. So ngayon, nababa natin yung transmission. Ito, papakita natin sa inyo yung mga pyesa na binaklas natin dito sa kanyang sasakyan. So ito nga mga padi, binaklas na natin ngayon no, yung kanyang transmission. And ito yung transmission niya muna. Yan. Ito yung transmission niya. So nililinis natin siya ngayon. Ayan. So ito yung kanyang clutch disc pressure plate no, na luma. Actually, ano pa kasi, so upon checking natin, no, original pa ito. So, nung paglabas sa kasa, ito pa yung nakakabit. Yan, makikita natin. Yan, no, may Mitsubishi pa na logo. Yan, pero XCD rin naman ang gumawa niyan. Yan, mga padi, XCD yan ang gumawa. So, yan, makikita nyo naman dito, mga padi. Ubus talaga. Talaga. Ayan, tingnan nyo naman. So, yan ang makikita ninyo na pag nagbaklas kayo at nag-sliding yung inyong clutch, ganyan na makikita nyo, talagang upod na upod ang lining. Saka makikita ninyo yung mga parang metal rivet, inabot na. Ayan o, nakaskas na talaga. Isipin nyo, 4,000 RPM yung andar ng makina niya, pero takbo niya 20 to 30 kph lang daw according dun sa Bossing natin. No? Kasi yan, kita nyo sa pressure plate mga padi, inabot na. Inabot na ng kayas nung sa rivet. Ito yan, ito dumali niyan. Yan. So yan po ang iiwasan natin no, na masagad yung ating clutch. Kasi pag nasagad yung clutch natin, ito pa ang magiging resulta. Dito tayo. Yan, ito naman yung kanyang flywheel mga padi. Kaya kita nyo yung flywheel niya may abot na rin no, dahil yan doon sa rivet. So sagad na sagad talaga yon. Kaya mangyayari madadamage itong ating flywheel. Pero buti naman itong kay Bossing is medyo mababaw pa naman. So gagawin natin, papahabulan natin ito sa machine shop para mapantay natin no? Ayan. So ito yung kanyang lumang pressure plate. So kita nyo yung halos sunog na oh. Sunog na yan mga padi. So talaga nag-i-slide na yan, nagbabaga na yan pag nung tumatakbo siya ng 4,000 RPM. So isipin nyo 4,000 yung ikot nitong clutch disc dito. So talaga magbabaga yan mga padi. So mapapansin niyo eventually, kapag talagang sagad na yan, no, makikita nyo yung groove, yung ngipin na sinasalpak natin sa spline. Yan, no, matutulis na din. Mabubungi na rin ito. Ayan. So, ito original pa. Ngayon pa lang mapapalitan. After 10 years. No? Ayan. So, ito yung part number niyan. No? Original pa ito. From factory pa. Okay. So, ito ngayon papalit natin. XCD rin naman ipapalit natin no. So provided dito ni Bossing, bumili na si Bossing ng kanyang clutch disc at pressure plate. Ayan. Alright. So ngayon lang, problema lang, mali yun na ibigay sa kanyang tawag dito, release bearing. So hanapan natin siya ngayon ng release bearing. Ayan. So ngayon, punta tayo sa machine shop at ipapadala natin itong para ma-reface. Ayan. So yun mga padi. So baka ma-experience nyo yung same na na-experience si Bossing, most likely yun po ang magiging problema ng sasakyan ninyo. So hindi lang ito applicable sa modelo nito, sa lahat po yun ng manual transmission na sasakyan. Alright mga padi, so yun lang, additional tips lang po. Thank you.